Edsel na lang siguro ang itawag mo sa akin, Kuya Roms. Hindi tunay na pangalan. Sa ngayon ay nasa wastong edad na at may sarili ng pamilya. Hayaan mong ilahad ko sa iyo, kuya, ang aking karanasan noong ako ay nasa 20 years old pa lamang. Kung saan ay naranasan ko ang mga unang karanasan ko sa buhay. High school pa lamang ay kaibigan at kaklase ko na talaga si Marvin. First year high school ako noon nang una kong makita ang ate niyang si Margaret. Napawaw na lang talaga ako noon nang makita ko sa unang pagkakataon si Margaret. Mas matanda siya ng 2 taon kaysa kay Marvin at 2 lamang silang magkapatid. Hindi naman din kalayuan ang bahay nila sa pinapasukan naming eskwelahan. Kaya kung minsan ay niyayaya ako ni Marvin sa kanilang bahay lalo na kapag uwian na namin. Bago ako umuwi sa bahay namin ay dumadaan muna ako sa bahay nila Marvin para maglaro ng computer games na siyang paborito naming gawin. Para na rin makasilay kay Margaret. Medyo maganda ang buhay nila Marvin. Nasa abroad kasi ang tatay niya, kung kaya ay kumpleto si Marvin sa mga kagamitan. Mayroon din siyang sariling kwarto. Gustong gusto ko naman na nasa bahay nila ako dahil gustong gusto ko talaga na makita rin si Margaret. Napakaganda ni Margaret, kuya. Talagang napahanga talaga ako sa kanya ng gusto. Pero syempre, inilihim ko naman yon kay Marvin. Itinago ko na lamang yon sa aking sarili. Alam ko naman kasi na normal lang naman ang aking nararamdamang paghanga kay Margaret. Buong high school ay magkaklase kami ni Marvin. Kapag kasi nililipat siya ng section ay nagpapalipat naman siya sa section ko. Kung minsan, ako ang lumilipat sa section niya. Malaking tulong naman kasi si Marvin sa akin, lalo na kapag wala akong baon o di kaya naman wala akong pera para sa mga project. Si Marvin ang madalas na sumasalo sa akin. Ako naman ang tumutulong kay Marvin sa mga academics niya dahil likas na matalino talaga ako. Kaya kumbaga, tulungan lang kami ni Marvin, Kuya Roms. Hanggang sa nag-college na kami ni Marvin ay same kami ng kinuhang kurso. Nang mga panahon na yon ay bibihira ko na makita si Margaret dahil nasa college na rin siya ng mga time na yon. Kung magpunta man ako sa bahay nila ay abala din siya sa mga gawain niya. Madalas din na nasa kwarto niya lamang siya. Masaya na ako kapag lumalabas siya para mag-CR at makikita ko. Isang araw nga ay nagkayayaan kami ng aking mga classmates na magpunta sa bahay nila Marvin. May kailangan kaming tapusin na group projects noon. Nagkasundo naman kaming 5 na sa bahay na lamang ni Marvin tatapusin ang lahat. Dahil mas may space kasi sa bahay nila Marvin. Araw noon ng Sabado, after lunch, na magkita-kita kami sa bahay nila Marvin. Kaagad namin sinimulan ang tatapusin naming project. Hanggang sa maaga naman namin itong natapos, Kuya Roms. Wala pang 5 PM ay natapos na namin. Kaya naglaro na muna kami ng computer games hanggang sa nagsawa na kaming lahat. Dahil maaga pa nga para umuwi sa kanya-kanya naming mga bahay, ay naisipan naming tumikim ng alak. Nasa tamang edad na rin naman kaming lahat. Nasa 20 years old na kami halos. Meron kasi kaming isang classmate na nakatikim na nito at marunong pa nga mag-mix. Sa madaling salita, ay bumili kami ng gin at yelo pati na rin ng juice na panghalo dito. Magsisimula na sana kaming mag-inom noon nang maisipan naman ni Marvin na daanin muna sa larong Truth or Dare ang inuman namin. Pumayag naman ang lahat. Tamang-tama, wala mga magulang ni Marvin. Si Margaret naman ay nasa kwarto niya lamang siya nag-i-stay. Sa kwarto na kami ni Marvin nag-inom. Laro ng Truth or Dare. Masaya kaming lahat. Pare-pareho kami halos kasi na ngayon lang makakatikim ng pinaghalong juice at gin. Pero bago pa namin maubos ang iniinom namin ay tinamaan na ako.
Madalas kasi na ako nagiging taya, kaya lahat ng dare ko ay tumagay ng alak. Mukhang pinagkaisahan yata ako ng lahat, pero sila din naman ay mga lasing na. Hanggang nakadalawang timpla na nga kami. Nang maubos ay bagsak kaming lahat, pati si Marvin ay nakatulog na. Ako naman ay nahimasmasan at hindi ko na alam kung anong oras na, pero alam ko na malalim na ang gabi. Pinilit kong tumayo para sana umihi at nagawa ko naman na makapunta sa banyo. Pero hindi na ako nakabalik sa kwarto. Nang makita ko nga ang sopa ay dito na ako nahiga. Kaagad na bumagsak ako at napapikit. Ilang saglit lang ay may naramdaman ako. Lumapit at nilagyan ako ng unan. Naaninag ko si Margaret at ang sabi niya, "Bakit ka nandito? Teka, lasing ka ba? Nag-inom ba kayo?" Salita niya sa akin. Natuwa ako ng pagdilat ng mga mata ko ay ang magandang mukha niya ang aking nakita. "Oo ate, nag-inom kami after namin maglaro ng computer games tapos nilaro pa namin ng Truth or Dare. Pinagkaisahan yata ako ng lahat." Pabulol kong salita na pilit itinatayo ang aking ulo. Pero hindi ko talaga kaya. Umiikot ang buong paligid. Lalo akong nahihilo. "Nasaan sila, mga kasama mo?" Teka, huwag ka na bumangon, baka kung ano pa mangyari sa'yo. Lasing na lasing ka." Teka sandali. Umalis si Margaret at pagbalik niya ay may bitbit siyang maliit na palanggana na may tubig, bimpo at may yelo. Pinunasan niya ako sa mukha at sa ulo ko. Masarap sa pakiramdam ko. Mahal ako ni Margaret. Napangiti ako sa kanya. "Ate, salamat." Nasambit ko sa kanya. "Nako, next time, wag niyo na ulitin to. Lagot talaga sa akin si Marvin na yan." Salita ni Margaret. "Crush kita, Ate Margaret." Salita ko pa na nagpangiti naman kay Margaret. Ang akala niya yata ay lasing lang ako. Kaya tila sinakyan niya ang mga sinabi ko sa kanya. "Talaga? Crush mo ako? Bakit ako?" Tanong niya. "Ang ganda mo kasi talaga ate. Noon pa, crush na talaga kita, bata pa ako noon." Salita ko pa. Nang maramdaman ko naman na biglang tumirik ang aking kandila sa harapan ko. Dahil sa suot din kasi ni Margaret na spaghetti strap lang pang itaas at short na manipis na yari sa makintab na tela. Sobrang kaakit-akit talaga nang bigla namang nasagi ni Margaret ang aking harapan at naramdaman niya ang bagay na yon. "Oops, mukhang galit yata." Hehe. Salita niya. "Kanina pa nga yan ate na makita kita." Salita ko. "Gusto mo bang pakalmahin ko to? Marunong ako." Seryoso pero nakangiti si Margaret at habang binubuklat ang balot nito. Hanggang sa nailabas na nga niya ang kanyang hinahanap. Wow, ang cute at ang laki. Hehe. Nagpabaya na lamang ako Kuya Roms habang may ginagawa na nga si Margaret. Naramdaman ko na lamang ang masarap niyang ginawa. "Ate, tuloy ka lang. Masarap." Salita ko. "Pwede ba wag mo na ako tawaging ate? Nakakawala ng thrill." Ayun na nga Kuya Roms, kaagad akong natapos. Pati siya ay nakitaan ko rin ng kasiyahan. Nakaagad din na nagmadali si Margaret na bumalik at pumasok sa kanyang kwarto. Nakatulog na ako matapos ko ayusin ang aking sarili. Gusto ko mang tumayo at umuwi na pero talagang hindi ko kaya sa sobrang sakit ng ulo ko. Nahihilo pa ako kaya ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Tanghali na nang magising ako, gising na rin ang lahat. Hindi ko makita si Margaret, marahil ay tulog pa sa kanyang kwarto. Hanggang sa makauwi na nga ako. Kagaya ng inaasahan, pinagalitan ako ng nanay ko.
Kaya magmula noon ay nagigpit na sila sa akin. Madalas kapag galing ng school ay diretso na ako sa bahay. Tuloy pa rin naman ang pagkakaibigan namin ni Marvin. Pero madalas ko maiisip si Margaret, lalo na ang kanyang ginawa sa akin. Siya kasi ang munang buminyag sa akin, Kuya Roms. Hanggang sa makapagtapos na nga kami ng kolehiyo ni Marvin. Gusto ko pa sanang makita si Margaret pero hindi na siya nagpakita pa. Siyempre, nalungkot ako. Ilang buwan pa lumipas ay nagkanya-kanya na rin kami ng buhay ni Marvin. Nagtrabaho naman ako sa isang malaking kumpanya hanggang sa maipadala ako sa ibang bansa upang doon na rin magtrabaho. Naging abala ako sa pagtatrabaho hanggang sa umayos at napaganda ko ang buhay ng aking magulang. Hindi na rin ako nakahanap pa ng babaeng makakasama ko sa habang buhay. Makalipas ang maraming taon, nabalitaan ko na lamang na nag-asawa na si Marvin. Natuwa naman ako, si Margaret ay hindi ko naman nakikita sa Facebook. Ayon kay Marvin ay nasa US na daw ito. Hanggang sa makauwi na nga ako ng Pilipinas, kaagad naman akong naimbitahan ni Marvin para kuhanin akong ninong ng kanyang anak. Kaagad naman ako nagpunta sa bahay nila. Sa bahay na nila ako tumuloy dahil late na ako at hindi ko sila naabutan sa simbahan. May kainan sa kanilang bahay. Hindi ko naman inaasahan ang aking makikita. Si Margaret, Kuya Roms, siya ang unang bumati sa akin. Ang ganda-ganda niya, lalo na nang lumapit siya sa akin na matamis ang mga ngiti. Ang ganda ng kanyang katawan, Kuya Roms, at ang bango-bango pa niya. Kamusta ka na, Edsel? Kaagad nga niyang salita sa akin habang nakangiti. Hindi ako makapaniwala, Kuya Roms. Sa sobrang tuwa ko ay pakiramdam ko tumigil sa pag-iikot ang aking mundo. Nagkausap kami at nagkakamustahan. Nang pumasok nga siya sa kusina ng bahay nila ay sumunod ako sa kanya. Abala ang lahat ng mga tao dahil kasisimula pa lamang ng kainan sa labas. Patalikod ko siyang niyakap ng mahigpit. Sabay na hinalikan ko siya. Mainit si Margaret pero baka may makakita sa atin dito. Dahil nga sa hindi na ako nagpapigil ay bilisan mo lang, Edsel. Iyon nga ang ginawa ko, Kuya Roms. Mabilisan hanggang sa natapos kami pareho at kaagad din na bumalik sa kainan. Pasimplehan lang para hindi kami mahalata. Nang may lalaking lumapit sa kanya, isang maputi at matangkad na lalaki. Kaagad naman niya itong ipinakilala sa akin. Edsel, my husband Steve. Steve, meet my friend, Edsel. Nagulat ako pero mabilis akong hindi nagpahalata. Hindi ko akalain na may asawa na pala si Margaret. Nang araw na yon ay tinanggap ko nang hindi kami ang para sa isa't isa ni Margaret. Nang matapos ang okasyon ay kaagad naman akong umuwi sa bahay. After ng ilang months ay bumalik na ako sa aking trabaho sa abroad at dito ko na nakilala ang aking naging asawa.